Juhan at Taejun magkikita na namang muli. UJ malalaman na may connection pala si Richard kay Taejun at magkakaroon ng trabaho si Juhan kay Edward para magnakaw ng relic. Kaya naman simulan na natin ang chapter 28 up to chapter 30. At kung bago ka lamang sa aking channel at gusto mong sibaybayan ng kwento ng Tomb Raider King ay mag-subscribe at follow ka lamang. Let's go! Tuwang-tuwa sila Jeha sa mga relic na dala ng bida dahil ang ilan dito ay nabibilang sa mga mataas na klase, pero tanong ni Minnie na sigurado ba si Jeha na hindi sila mahuhuli. Sagot ni Jeha na sigurado siya sa kanyang gagawin kung kaya't magbantay na lamang daw si Minnie sa labas dahil ngayon ay hawak niya ang isang relic na tinatawag na secret signature, isang birang relic. Gamit ang relic na ito ay magagawa ni Jeha na makopya ang relic ng bida upang lakawin ito, at sa paghawak niya sa Golden Axe relic habang hawak din ang secret signature relic ay matagumpay niyang nakopya ang relic. Ginagamit ng signature relic ang sariling aura ng isang relic upang hindi ito mahalata ng iba at tumatagal ang epekto sa loob ng kalahating araw, habang si Kulugo ay naiinis dahil sobrang mahal ng bayad sapagkat nagkakahalaga ng 10 million won ang isang gasgas ng isang relic. Pero sagot ni Juhan na wala siyang pakialam dahil hindi naman siya magbabayad. Humingi ng tawad si Minnie kila Juhan dahil sobrang laki na daw kasi ng pinsalan ng mga relic kung kahit hindi niya ito magagawa, at nang buksan ito ng bida ay bigla niyang tinapon ang laman ng bag sapagkat sino daw si Minnie upang palitan ng peke ang kanyang mga relic. Ano daw kaya ang gagawin ni Juhan sa babae, at dahil sa labis na pagkatakot ni Minnie ay tinuro niya kung nasaan ang totoong mga relic sapagkat ayaw niyang mamatay sa mga oras na ito. Nakikinig naman si Jeha sa likod ng pinto at natanong kung paano ito nahalata, at sa pagbukas ng pinto ay napatumba si Gago sapagkat nasa harapan niya na ngayon ang grupo nila Juhan. Agad ginamit ng bida ang lubid na relic kung saan itinali nito si Jeha at tanong ni Juhan kung saan nakalagay ang kanyang mga relic, at sagot ni Jeha na inilagay niya ito sa kanyang kaha de oro. Habang nakatali ay binuksan ni Juhan ang vault at tanong ni Jeha na paano nalaman ng bida ang password at planado daw ba ang lahat, pero sagot ni Juhan na hindi na mahalaga yun dahil si Jeha ang gumawa ng pagkakamali. Sa isip ni Juhan na mahirap ikayatin si Jeha dahil isa itong manloloko, pero hindi naman daw talaga ganito ang kanyang pagkatao dahil namumuhay ito ng normal bilang magaling na artist sa isang sikat na paaralan sa Amerika, subalit nawala ang sarili niyang estilo sa sining ng dahil sa kanyang tutor, at ito si Richard Chang kung saan naging sikat dahil sa mga nakaw na ideya mula sa ibang artist. Dahil hindi kasing sikat si Jehan Richard noong mga panahon na yon ay nawala siya sa kanyang karir at inakala ng iba na siya ay nagsiselos lamang, at simula nun ay nagbago na siya at ginamit ang kanyang talento sa panloloko. Doon ay lumapit sa kanya ang counterfeit relic na siyang tumulong sa kanya sa panloloko, at kung hindi lamang daw ito nagago ay makakapag-usap sana sila ng maayos. Tanong ni Jeha kung ano ang kanyang maling nagawa at sana daw ay mamatay na ang baliw nating bida, at dito ay kumbinsido na si Juhan na hindi niya talaga hihikayatin si Jeha. Tanong ni Juhan kung alam ba ni Jeha ang relic na kanyang hawak dahil ito daw ang Shakespeare childhood pen na kayang maging totoo ang lahat ng kanyang isulat, kung saan isinulat ng bida na si Jeha ay mararamdaman ng muntik na pagkamatay dahil sa sobrang sakit ng kanyang betlog. Biglang umepekto agad ang ability ng relic at sinabing gagawin niya ang lahat para kay Juhan, kaya sabi ng bida na makipag-deal daw sa kanya si Jeha at hahayaan niya itong mabuhay. Pagkatapos noon ay nagkaroon sila ng kontrata kung saan alipin niya na si Jeha habang umiiyak naman si Gago sa ginawa sa kanya, pero sagot ng bida na mas mainam daw na tawagin na isa itong exclusive contract. Isa daw itong pang-aalipin dahil walang bayad ng kanyang gagawin na restoration. Kailangan niyang tumugon sa kahit anong oras na tawagin siya ni Juhan at hindi siya pwedeng tumanggap ng kahit anong kliyente maliban sa ating bida. Kapag sumuway si Jeha ay paparusahan siya ng Hammurabi gaya ng nangyari sa tatlo, pero sagot ni Juhan na babayaran naman niya ng $6 million si Jeha at magbibigay din siya ng bonus sa bawat pagre-restore na gagawin nito, at siya rin daw ang bahala sa pagkain, damit at kanyang tutuluyan. Sa madaling salita daw ay siya na ang mag-aalaga kay Jeha, ngunit sagot ni Jeha na meron bang pera at kapangyarihan ng bida upang suportahan ang kanyang sinabi kung kaya't agad tumakbo si Loco papalabas ng pinto. Tanong ni Kulugo kung susundan ba nila si Jeha at sagot ng bida na oo, pero wag nila itong bubugbugin masyado, habang sa kanyang isip na kailangan niyang mapaamo si Jeha dahil magtataglay ito ng god level relic sa hinaharap. Habang tumatakbo ay tinawagan ni Jeha si Taejun kung saan siya raw ang magre-restore ng relic nito, samantalang si Taejun ay naging masaya at pinapatay ang TV dahil mukhang sumasang-ayon daw sa kanya ang mga nangyayari, kung saan pag-uusapan na nila ang detalye ng kanilang magiging kontrata. Dito ay pag-uusapan na nila ang magiging presyo ng gagawin ni Jeha, subalit tila may narinig na boses si Taejun sa telepono
telepono kung saan nahuli na agad si Jeha ng grupo nila Juhan. Kinuha ng bida ang cellphone at sinabi kay Taejoon na mukhang kailangan din itong i-repair ang kanyang relic, ngunit nakakalungkot naman daw dahil si Jeha ay pagmamayari niya na ngayon at inasar pa si Taejoon bago pinatay ang tawag kung saan sobra niya itong kinagalit. Tanong ni Jeha kung ano ba ang problema ng bida at sagot ni Juhan na tanga ba si Jeha dahil gusto nitong kumampi kay Taejoon sapagkat sigurado daw na maling daan ang tatahakin ito kapag pumayag siya sa gusto ng matanda. Siya daw ang susundin ni Jeha, wika ni Juhan, at sagot ni Jeha na bakit naman siya susunod sa hindi niya kilala kung saan ginulo pa daw nito ang kanyang opisina. Sa isip ni Juhan na mukhang kailangan niya itong hikayatin sa ibang paraan kung kahit mag-usap daw sila ng mahinahon at bilang pakilala ay sinabi niya ang kanyang pangalan at siya daw ang leader ng excavation team na kanyang binubuo. Si Jeha naman daw ang magpakilala ng kanyang pagkatao pero sagot ni Loco na wala namang magbabago sa kanilang sitwasyon. Kaya sagot ng bida na kung ayaw niya itong gawin ay siya na mismo ang magsasabi kung saan si Jeha daw ay isang estudyante sa abroad at magaling ito pagdating sa sining pero ngayon ay mahilig itong manloko ng mga tao. Kinopya rin daw ni Jeha ang sining ng iba gaya ng artist na si Richard at dito ay nagmadali si Jeha na sumugod patungo sa bida kung saan kanyang sinabi na manahimik daw ito dahil wala naman siyang alam sa sining. Si Richard daw ang gumaya sa kanyang sining pero sagot ni Juhan na ang isang sining ay hindi basta-basta madaling kopyahin, ngunit sagot ni Jeha na alam niya naman ang bagay na yun pero si Richard ay kaya ding kopyahin ng kanyang idea na para bang nababasa nito ang kanyang naiisip. Sagot ni Juhan na posible ang bagay na yun dahil sa gumagamit din si Richard ng relic sapagkat si Kalbot daw ay isang relic user na kaya niyang magpalit ng anyo sa tao na kanyang piliin at magagawa niya ng makopya ang kaalaman at ability ng kanyang gagayahing tao. Tanong ni Jeha na paano naman nakakasigurado ang bida at sagot ni Juhan na marami siyang alam pagdating sa mga relics at kaya niyang ibalik ang elemento ng sining kay Jeha, ganun na din ang reputasyon na kinuha sa kanya ni Richard, ngunit bilang kapalit ay kailangan itong magtrabaho sa kanya. Sa isip ni Juhan na ito talaga ang gustong mangyari ni Jeha at hindi ito makakatanggi sa kanya pero sagot ni Jeha na bigyan siya ng oras dahil nais niyang mag-isip ng mabuti at sagot naman ni Juhan na gusto daw kasing malaman ni Jeha kung kaya din ba itong gawin ni Taejoon. Gawin daw ni Jeha ang gusto niyang gawin dahil nirerespeto niya ito at sagot ni Jeha na hindi porket maganda ang pinapakita ng bida ay magiging tanga na siya. Binato ni Juhan ang isang relic upang maging proteksyon ni Jeha dahil ayaw niya daw mapahamak ito sa pagpunta kay Taejoon pero sa isip ni Jeha na kung parehas ng kondisyon ng dalawa ay siguradong mas better daw kung pupunta siya kay Taejoon. Tumungo agad si Jeha kay Taejoon at tanong kung ano ang kondisyon nito at pagtatanong ni Jeha kung kilala ba nito si Richard at sagot ni Taejoon na oo naman dahil kilala si Richard bilang sikat at genius na artist. Sinabi ni Jeha na kinuha sa kanya ni Richard ang lahat at gumamit ito ng relic upang makopya ang dapat na sa kanya at kung magagawa daw ni Taejoon na ma-expose si Richard ay pipirma siya ng kontrata. Tumawa ng malakas si Taejoon dahil mukhang nagkamali daw ng pinuntahan si Jeha at tinawagan nito si Richard at sinabi ang tungkol kay Jeha at paliwanag ni Juhan na hinayaan niyang pumunta si Jeha kay Taejoon upang malaman itong kaibigan ng matanda si Richard. Kasapi daw si Richard sa grupo ng Pandora na mabubuo sa hinaharap at sinabi ni Richard sa telepono na sinabi naman niya noon na mamuhay si Jeha na parang patay kung ayaw nitong mamatay talaga at sagot ni Taejoon na siya na ang bahala kay Jeha. Sinabi ni Taejoon na kaibigan niya si Richard at sa pagtalikod ni Jeha ay sinabi nitong kalimutan na lamang daw ang kanyang sinabi pero sagot ni Taejoon na sino ang nagsabing pwedeng umalis si Jeha. Biglang sinakal si Jeha ng isang lalaki at sabi ni Taejoon na wag itong masyadong bubugbugin at dito ay makikita nating dugoan na si Loco at naalala na may relic palang binigay sa kanya at nang ito'y kanyang ilabas ay wala namang nangyari kung kahit sisipain na naman ang kanyang mukha pero biglang nagpakita si Juhan upang siya ay iligtas at magmukhang hero sa paningin ni Jeha. Bagsak ang dalawa sa sipa na ginawa ni Juhan at sinabing ito ang Operation Rescue para iligtas si Jeha at humiyaw naman si Taejoon nang makita niya ang bida at sagot ni Juhan na naparito siya upang sunduin si Jeha at hindi makipaglaban. Utos ni Taejoon sa dalawang bantay na hulihin nila si Juhan pero nilabas ng bida ang Shakespeare relic at sinulat na masasaktan ng labis ang dalawa bago mamatay at ang dahilan ng kanilang kamatayan ay dahil sa pananakit ng betlog. Pagkatapos noon ay umuwi na sila at tanong ni Jeha kung ano ang kanyang gagawin at sagot ng bida na kailangan lamang maisaayos ang kanyang mga relic, ngunit sagot ni Jeha na akala niya isa itong excavation team pero sagot ng bida na siya ay nagsinungaling upang mahikayat na sumali ito sa kanila. Isa daw scammer si Juhan, tugon ni Jeha pero sagot ni Juhan na tawagin siyang leader na may respeto, ngunit paangal ni Jeha na mas matanda siya sa bida kung kahit binigyan niya ito ng kaltok makagising tao para siya
respetuhin. Kailangan daw maayos ni Jeha ang lahat ng relic sa loob ng 3 araw, pero sagot ni Jeha na imposible ang gusto ng bida dahil 1 buwan ang kailangan sa bawat relic na kanyang aayusin. Hindi raw kasi alam ni Juhan kung gaano kahirap ang pag-aayos ng relic at bukod pa raw doon ay sobrang sama ng kondisyon ng mga relic ng bida, ngunit sagot ni Juhan na punong-puno daw ng kasinungalingan si Jeha dahil balak daw ata nitong magtrabaho ng 1 beses sa 1 linggo. Paano daw kung mapatunayan ni Juhan na kaya ang mabilis na pagsasaayos ng relic kung kaya't pahiram daw ng relic na pang-repair ni Jeha at sagot ni Jeha na hindi automatic na nag-repair ang kanyang relic. Ito ang brush ng Joseon Palace, isang B-tayo relic at tanong ng bida kung gaano ang mababawas sa usage nito kapag ito'y kanyang ginamit at sinabi naman ni Jeha na kapag nabigo daw ang bida ay 1 buwan niyang aayusin ang bawat isang relic, pero kapag nagtagumpay daw ito ay tatayan niya ang kanyang sahod sa bet na ito. Napangiti si Juhan dahil hindi raw dapat nagsasalita ng basta-basta si Jeha at sa sumunod na eksena ay pinakitang gulat si Loco dahil sobrang bilis at sobrang galing daw ni Juhan sa pag-aayos ng relic. Hindi makapaniwala si Jeha at pagtatanong kung bakit kailangan pa siya at sagot ni Juhan na tignan daw ni Jeha ang relic kung saan tinataboy nito ang domination power ng bida. Paliwanag ni Juhan na hindi sila compatible ng repair relics at tanging mga taong may mataas na sociability lamang ang makakagamit sa kanila ng maayos at napansin ni Jeha na bumaba ng kaunti ang durability ng relic. Pero hindi pa rin daw niya magagawa ang bilis na pinakita ni Juhan, ngunit sagot ng bida na tama na daw ang dada dahil mas bibilis daw si Jeha kung magkakaroon ito ng maraming karanasan at dinala niya raw ngayon ay ang future na Jeha at hindi ang Jeha sa kasalukuyan. Napatanong si Jeha kung isa bang manghuhula ang bida at napansin na may tumatawag sa kanya at nang ito'y kanyang tignan ay tumatawag pala sa kanya si Edward. Tanong ni Juhan sa mga kulugo kung mabuti lamang ba ang lagay ng elixir plant at biglang sinabi ng system na rank C na ang handicraft skill ng bida kung saan mas madali niya nang magagamit ang mga repair relic at mabawasan na sila'y mapinsala. Nagkaroon din siya ng panibagong skill na tomb restoration kung saan magagawa niyang maisaayos ang gumuhong libingan at biglang sinabi ni Jeha na may taong gustong kumausap sa kanya. Nakilala ni Juhan ang boses ni Edward na siyang kinagulat ni Jeha kung paano ito nakilala at paliwanag ni Juhan na kilala si Edward bilang King of Riches sa hinaharap dahil sa pagiging investor nito sa mga relic. Namangha si Edward dahil kilala siya ng bida at alam ni Juhan na maraming impormasyon si Edward pero tiyak na gulo ang kasunod ng impormasyon. Sinabi ni Edward na gusto niyang alukin ng trabaho si Juhan at nang gustong malaman ng bida ang impormasyon ay sagot ni Edward na may bayad ito. Sagot ni Juhan na wala siyang pakialam dahil paano daw siya makakapili kung ayaw namang sabihin ni Edward. Kaya naman wala nang nagawa si Edward kundi sabihin ito dahil meron daw libingan sa China na malaki ang bayad pero ang lahat daw ng relics na makukuha ng grupo ni Juhan ay mapupunta sa Chinese government. Kailangan lamang daw nakawin ni Juhan ng mga relics at kapag maganda ang naging resulta ay tuturing niya ito bilang VIP sa hinaharap, pero sagot ni Juhan na gawin na ito ni Edward ngayon at sabihin na ang lahat ng kanyang nalalaman. Huwag daw siyang maliitin ni Edward dahil marami siyang alam at alam niya din na hindi guguluhin ni Edward ang Chinese government kung walang ibang taong involved at sino daw ang taong nag-request kay Edward. Sagot ni Edward na hindi talaga ordinaryong tao si Juhan dahil ang nag-request daw sa kanya nito ay walang iba kundi si Keira Clark ng US. Paliwanag ni Juhan na si Keira Clark ay isang US Army General na kilala bilang King of War sa hinaharap at sa kanyang isip na ayaw niyang ma-involve ng ganito kaaga sa babaeng ito at sinabi ni Edward na si Keira ay iniipon ang lahat ng map type relics at nagkataon na ang relic na nasa China ay isang tipo ng mapa. Naalala ni Juhan na ito nga pala ang ginawa ni Keira sa nakaraan at tanong ni Edward kung ano na daw ang naging pasya ng bida at sagot ni Juhan na tatanggapin niya ang trabaho na alok sa kanya.